Kung may lalaking tatanggap sa akin na ganito ako, abay maswerte siya. Pagkat ibibigay ko sa kanya ang lahat. Kayamanan, kapangyarihan, at buhay na kay sarap. Hindi pwede. Isang mapagpalang araw sa inyo, Sir Alex. Ito po ay kwento ng aking lolo na gusto kong ibahagi sa inyo dahil tunay daw po itong nangyari. At para mas malinaw ay gagamitin po natin ang point of view ni lolo. Magsimula na po tayo. Tawagin niyo ako sa pangalang Benedicto. 24 na taong gulang nang mangyari ito. Lumaki ako sa isang baryo na tahimik. Walang malapit na kapitbahay. Napapalibutan ito ng kabundukan at malalawak na kagubatan. Bata pa lang po ako, nasanay na akong mamuhay na malapit sa kalikasan. Nangangaso, naghahanap ng pagkain at natutulog sa ilalim ng mga bituin sa kagubatan. Dala ang aking mga gamit katulad ng duyan at tent. Para sa iba, delikado ang ginagawa ko. Pero para sa akin, dito ko nararamdaman ang tunay na katahimikan at kasiyahan. Marami ang nagsasabing may itsura ako. Isa akong moreno pero matipuno at may matalim na mga mata na nakakaakit sa mga dalaga. Maraming babae ang nagkakagusto sa akin pero hindi iyon ang hinahanap ko. Mas gusto ko ng mga panahon na iyon na mag-isa, malayo sa ingay, sa pusod ng gubat na nanatili, kung saan ako tunay na sumasaya. Although gusto ko magkanobya pero hindi pa panahon para sa akin nun. Isang araw, nagpasya akong maglakbay muli sa kailaliman ng kagubatan. Plano kong manatili roon ng kahit na 2 gabi lang. Bitbit ko ang aking mga gamit, ang duyan at ang isang trapal para gawing silungan. Meron ding kutsilyo at kaunting pagkain. Sanay na ako sa ganitong gawain. Sabi nila may aswang. Pero sa awa ng Diyos, hindi ako nakaranas na inatake ng aswang sa gubat. May mga nagpaparamdam kong minsan pero hindi ko naman masabing aswang sila dahil naniniwala akong mga hayop lamang ito. Pagsapit ng gabi, itinayo ko na ang aking pahingahan sa ilalim ng isang malaking puno. May nahuli akong isang ibon noon. Yun ang ginawa kong hapunan. Habang kumakain ay sobrang tahimik na ng paligid. Tanging huni na lamang ng kuliglig at hangin ang aking naririnig. Nung humiga ako sa duyan, hindi nagtagal ay nakatulog ako. Pero bandang 11:00 ng gabi, bigla akong nagising. Habang nakahiga sa duyan, may naririnig kasi akong boses na mahina na parang bulong ng isang matandang babae. Kamusta ka? Talaga namang napadilat ako noon. Hinapa ko ang aking kutsilyo at hinigpitan ang hawak dito. Hindi ako gumagalaw. Sa isip ko, imposible to. Walang tao sa lugar na ito. Ako lang at ang mga hayop sa paligid. Bakit may boses ng matandang babae? Sa totoo lang, mas naniniwala ako sa mga maligno at mga engkanto kaysa sa aswang. Pero hindi ako nagpadala sa aking nararamdaman. Hindi ako natatakot. Nang maya-maya lang ay naririnig ko na naman siya. Hi! Sa pagkakataong iyon, kinikilabutan na talaga ako. Ngunit pinipilit kong huwag pansinin ito. Guni-guni lang. Bulong ko sa aking sarili. Pero ilang oras din akong hindi nakatulog dahil sa nararamdaman ko yung presensya nito at yung mga yabag niya sa paligid. Maya-maya nun, bigla na lang nawala ang boses niya. Parang hangin na naglaho. Doon pa lamang ako muling nakatulog.
Siguro mga alauna na ng madaling araw nun. Nagising ako bandang 4:00 pasado na ng madaling araw. Mabigat ang aking katawan kasi kulang ang tulog, pero pinipilit kong bumangon. Nagsindi na ako ng apoy at nagpakulo ng tubig para makapagkape na. At habang hinihigop ko ang mainit na inumin, unti-unting nawala ang lamig sa aking katawan. Matapos kumain ng almusal, ay nagsimula na akong maglakad papasok sa mas malalim pa na bahagi ng gubat. Hindi ko na malayang napadpad ako sa isang lugar na hindi ko pa nakikita noon. Mayroong isang talon, napakaganda nito, sobrang linaw ng tubig na bumabagsak mula sa matataas na bato at napapaligiran ito ng luntiang halaman. Bahagya talaga akong natulala sa ganda ng tanawin. Parang paraiso. Ang ganda naman nito. Ngayon ko lang nakita to ah. Meron palang ganito rito. Hindi ko napigilang maligo agad. Napakalamig ng tubig. Pero nakakagaan ng pakiramdam at habang naliligo ako noon, nakaramdam ako ng kakaibang saya. Hanggang sa may narinig akong boses sa aking likuran. Masaya akong masaya ka dyan. Talagang nagulat ako, kaya naman bigla akong napalingon. Isang matandang babae ang nakatayo roon. Tinatayang nasa 65 taong gulang na ito. Gusot ang kanyang buhok, nakasuot ng lumang damit at may kakaibang titig. Pasensya na ho. Sagot ko sa kanya na gulat. Hindi ko po kayo napansin, Lola. Paano po kayo napunta rito? Ngumiti siya sa akin. Huwag mo akong tawaging matanda, Lola. Sa likod ng mukhang ito, hindi ako ganito. Sa sinabi niyang iyon, napakunot ako ng noo. Po? Ako si Aurora. Isang prinsesa na isinumpa kaya nagkaganito. Sa sinabi niya, napatawa ako ng bahagya. Lola, kumain na po ba kayo? Nagbibiro po ba kayo? Hindi, gwapo. Seryoso ako. Hindi mo ba nakikita sa aking mukha? Katotohanan yan. Ha? Sandali. Magbibihis lang po ako. Dali-dali akong umahon sa tubig. Kinausap ko ang isang matanda. Doon ay ipinaliwanag niya sa akin na isa umano siyang prinsesa na isinumpa ng kanyang ama dahil sa pagkakamali niyang nagawa. Nang dahil doon naging matanda ang kanyang kaanyuan kahit na siya'y bata pa lang. Totoo po ba yung sinasabi ninyo, Lola? Huwag mo nga akong tawaging Lola. No ka ba? Sorry po. Hindi ako matanda. Pero may paraan pa para maalis ang sumpa. Matagal ko na itong hinahangad. Alam kong hindi ito nagkataon lang. Ito ay tinadhaan na talaga. Ikaw at ako para sa isa't isa. Nararamdaman mo rin ba, gwapo? Di ko alam po, Lola. Biro ba ito? Hindi nga. Aka ba? Ano po yung paraan na sinasabi niyo? Tanging pagmamahal ng isang lalaki ang makakapagpabalik sa akin sa tunay kong kaanyuan. Kapag may lalaking tatanggap sa akin, mawawala ang sumpa. Magiging normal ang lahat. Babalik ang tunay kong anyo sa napakaganda at sexing prinsesa dito sa kagubatan. Hindi ako agad nakasagot sa kanyang mga sinabi. Napaisip talaga ako. Sa tono kasi ng pananalita ng matanda
abay mukhang totoo nga. Sumagot ako at sinabing, kung totoo man yan, ibig sabihin, babalik ka sa normal, magiging maganda ka na ulit. Ngumiti ang matanda sa akin. Sumagot ito at sinabing, higit pa dyan sa iniisip mo. Napatingin-tingin ako sa paligid noon. Kami lang dalawa ang naroon sa gubat. Pero kinikilabutan ako sa matanda. Pero bigla ring naalis at napalitan ng pagkasabik nang sabihin niyang, kung may lalaking tatanggap sa akin na ganito ako, abay maswerte siya pagkat ibibigay ko sa kanya ang lahat. Kayamanan, kapangyarihan at buhay na kay sarap. Talaga ho ba, Aurora? Oo naman, gwapo. Sa isip ko ay hindi ako mayaman. Sanay ako sa hirap. Kung may pagkakataon na magbago ang buhay, ayun na siguro. Gaya ng sabi niya, hindi iyon basta nagkataon lang. Baka kami itinadhana. Single naman po ako at handa akong tulungan ka. Doon ay ngumiti ang matanda. Halatang natuwa talaga ito at nasabik. Kung ganon, kunin mo na ako. Swerte ka sa akin. Ha? Oo. Ewan ko. Subukan natin. Marami siyang kinuwento sa akin na talagang pinaniwalaan ko. Isa rito ay ang nakakamangha niyang kwento tungkol sa kanyang ama na isa umanong engkanto na sobrang yaman sa mundo nila. Ang kanyang ina naman ay isang tao na matagal nang pumanaw. Nag-iisa umano siyang anak. Pero dahil sa kasalanang nagawa na hindi niya naman sinabi sa akin kung anong kasalanan, ay sinumpa umano siya ng tatay niya na engkanto. Kaya nagkaganon ang itsura niya. Matanda na amoy lupa. Pero punong-puno ako ng pag-asa na kapag nangyari na ang gusto niyang mangyari o dapat gawin, ay babalik siya sa normal na itsura. Naiisip ko kung ano kaya ang itsura niya. Siguro parang artista. Siguro parang foreigner. Mga ganong isipin. Tapos sabi ko, baka mawala na ang amoy lupa. Bahala na. Iisin ko na lang kung ano ang ipapagawa. Basta't magbabago ang aking buhay. Makapag-asawa pa ng sobrang ganda at prinsesa pa. Okay na yan. Mula noon, hindi muna ako umalis sa gubat. Imbis na 2 gabi lang, ang plano kong manatili roon. Na-extend ito ng halos 2 linggo. Sanay naman akong mangaso, kaya hindi naging problema sa amin ang pagkain. Sinabi niya sa akin kung ano ang mga kailangang gawin para mawala ang sumpa. Inakala ko pa nung una na halik lang sa labi, babalik na ang kanyang tunay na kaanyuan. Ngunit hindi. Nang kinausap ko siya, ang sabi niya, hindi lang basta halik. Kinakailangan nating gawin ang ginagawa ng mag-asawa. Nang sa gayon ay tuluyang mawala ang sumpa sa akin. Ano naman po yung ibig niyong sabihin? Siyempre, kailangan mo akong b***in 1 beses sa isang araw hanggang sa kabilugan ng buwan. Ano ho? Oo, tunay yan. Ha? Sa totoo lang, nahirapan talaga ako noon. Hindi madaling tanggapin ang sitwasyon na gano'n. Pero pinanghawakan ko ang pangako na pagkatapos nito ay babalik siya sa tunay niyang anyo at magbabago ang buhay ko. Kahit amoy lupa, kahit mabaho, kahit matanda, nako, para kaming mag-asawa sa gubat. Pagsapit ng gabi, doon na namin isinasagawa yung mga sinabi niya para maalis na ang sumpa. Parang masuka ako. Pero tiniis ko lang. 3 araw ang lumipas, pagod na pagod ako noon. Halos wala na akong lakas kasi nga gusto ng matanda 3 beses sa isang araw. Hindi ko magawa-gawa.
2 beses kinakaya pa. Ngunit tinitiis ko lang dala ng pag-asang magbabago ang aking buhay. At higit sa lahat, ang aking inaasahan na magiging maganda siya na prinsesa. Pero dumating na lang ang kabilugan ng buwan. Walang nangyari. Nanatili si Aurora na isang matanda. Tinanong ko siya. Ang sagot niya sa akin, baka kailangan pa natin na mas maraming panahon. Ha? Sigurado ka dyan, Aurora? Oo naman, sigurado ako. Sige. Nang dahil sa pag-asa, pumayag ako. Ngunit lumipas pa ang mga araw. Wala talagang nangyari. Hanggang sa unti-unti na lang akong nagduda sa kanya. Bahagyang nawala ang aking respeto. Hindi mo ba ako niloloko, Nay? Anong Nay? Huwag mo akong tawaging Nay, hindi ako matanda, ha? Galit siya pero ngumiti agad. Tapos tumawa siya ng malakas na nakakakilabot. Pinupunasan niya ang kanyang mga luha sa kakatawa at biglang nagsalita. Benedicto, ilang taon ka na nga ulit, iho? 24. Bakit? Ay, ang bata mo pa pala talaga, no? Pero masarap. Ano bang sinasabi mo? Baliw ka ba? Hindi. Hanggang ngayon naniniwala ka pa rin sa mga fairy tales? Anong sabi mo? Anong ibig mong sabihin? Sagot ko sa matanda na parang binuhusan ako ng malamig na tubig kasi nga may ideya ako sa mga sinasabi niya. Anong ibig mong sabihin, ay? Ay, nako. Salamat sa iyo, ha, Benedicto. Hindi naman ako prinsesa, Hindi totoo ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Nagkagusto lang ako sa iyo kasi gwapo ka. Ano? Walang hiya ka? Niloko mo pala akong matanda ka? Wika ko sa kanya sabay dura-dura dahil halos masuka talaga ako. Mas lalo akong nanlamig noong sinabi niyang baka mabubuntis na daw siya. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi pwede. Pero ngumiti lang ang matanda na isa palang luka-luka. Halos makapatay na ako ng tao noon. Pero hindi ko nagawa. Sa halip ay lumayo ako sa kanya at tumakbo hanggang sa makalabas sa gubat na iyon. Hindi na ako lumingon pa. Napag-alaman ko kalaunan base sa aking pagtanong-tanong na iyong matanda na iyon ay isa palang luka-luka na pagala-gala sa kung saan-saan. Kalimitan, makikita siya sa mga gubat. Pinaghihinalaan siya na aswang noon pero hindi pala. Nang dahil sa pangyayari, nawala ang aking kahiligan na mangaso sa gubat. Ilang beses akong suka ng suka sa amin dahil sa nangyaring iyon. Hindi ko matanggap sa aking sarili na gumawa kami ng ganun sa isang matandang babae na may problema pala sa pag-iisip. Nang dahil doon ay umalis ako sa amin. Nagbakasyon ako sa aking kamag-anakan sa ibang lugar. Nang bumalik ako, ibang-iba na ang pakiramdam ko. Para bang may bahagi na sa akin na naiwan doon sa gubat. Nakakalungkot, nakakagalit, pero walang magawa. Nang dahil doon, tuluyan na lang akong umalis sa aming lugar. Iniwan ko ang lahat, ang gubat, ang pangangaso, ang nakasanayan kong buhay. Lumipat ako sa aking tiyahin sa Maynila at doon na nagsimula ng panibagong buhay. Hindi ko matanggap sa aking sarili talaga na minsan ay naloko ako ng isang luka-luka na matandang 65 anyos. Kayo ba naman gagawin niyo yung ginagawa ng mag-asawa? Tama nga ako sa umpisa pa lang. May diferensya nga sa pag-iisip. Sising-sisi ako bakit ako naniwala. Marami kasi siyang pangako. Tulad ng may mga ginto umano na nakatago ang kanyang ama na ibibigay niya sa akin kapag bumalik na siya sa normal na hitsura. Hindi pala, dahil sira ulo pala. Masakit sa dibdib ko. Ilang beses akong nakabembang ng luka-luka. Isang matanda sa gubat
na nagpanggap na babaeng isinumpa. Walang hiya.